Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome pong muli mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating segment. Sa ilalim po ng pangkalahatang programa natin ang kabanal-banalan, ang segment po natin ay pinamagatang ang sagot ng Biblia. Pinamagatan gayon sapagkat dito po ang pagkakataon upang kayo po ay makapag-join in sa ating po, makapag-participate po kayo at ang magiging tugon sa inyong mga katanungan ay sa pamamagitan po ng pagbasa natin ng kasulatan o ang pagsagot nga ng Biblia. At bukod po dito, inaanyayahan po namin kayo sa iba pa nating mga programs under the banner nga po ng pangkalahatang programa natin na ang Kabanal-Banalan. Narito po ang mga sumusunod nating mga programs: Blessed Day or Blessed Day, The Climb, Lighawit, ang Kabanal-Banalan, ito po ating teleradyo, Full Life, and of course, ito mismo ang sagot ng Biblia. Mapapanood nyo po at mapakikinggan mga programang ito sa iba't ibang mga social media platforms at maging sa mga radio stations na tayo po ay merong slots. Gaya nitong sumusunod, MHC Media Facebook page, yan po ang pwede nyong masubaybayan ng ating mga programa. The Most Holy Church, yung pong YouTube channel natin, Mondays to Fridays, alas 6 po ng umaga, Mondays to Sundays naman, alas 7 po ng gabi. So mga alternate po yan, mga pagpoprograma natin, yung mga na-mention po nating pamagat ng ating programa. Over at DWBL 1242 kHz AM band, Mondays to Fridays po yan. Tayo po ay napakikinggan 7:30 ng umaga. At Sundays naman, sa ganap ng ika-4 po ng hapon. 11.3 radyo natin, Odjongan Romblon, Mondays to Fridays, 8:30 ng umaga. Saturdays naman, 5:30 ho ng hapon. Sundays ay 1:00 naman po ng hapon. DWAI 99.1 FM. Sa dako po ng Ifugao, Tuesdays po yan, sa ganap ng ika-1 po ng hapon. Narito ang ating text lines, 0927 1403782, 0927 1403782, 0909 5555009, 0909 5555009. 0991-419-2027, 0991-419-2027. At na-mention natin kanina ang ating social media. Ito po ang accounts na pwede nyo pong buksan para mapakinggan o mapanood nyo po ang ating mga content o materials na pinipresenta po ng ang Kabanal-Banalan. MHC Media, yan po ating Facebook page, ang Kabanal-Banalan Facebook account. Sa YouTube naman, The Most Holy Church, via Instagram at Kabanal-Banalan. TikTok naman at MHC Media. Ating official website, www.mostholychurch.com. At ang punong tanggapan po ng ating iglesia, ang Kabanal-Banalang Iglesia, ay number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin ang punong host nitong ating palatuntunan, ang kapatid na Uziel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. At salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Dahil ang pagkakataong ito ay lagi nyo pong ibinibigay na maging pagkakataon namin para maipaglingkod sa inyo na tugunin
ang inyong mga tanong at ang sagot ay mula sa Biblia. Natural, nagpapasalamat din po tayo sa ating Diyos na laging gumagabay sa atin. Simulan po natin. And as always, narito po ang video clips. Panoorin, pakinggan po natin ang real people. Hindi po siya AI-generated. Real people na nagtatanong hinggil sa pananampalataya. Lahat po ba ang pag-aabuloy at nakakatulong po ba ito sa pananampalataya? Kailangan po ba ang pag-aabuloy? Nakatutulong po ba ito sa pananampalataya? Opo, kailangan po. At kung bakit po kailangan, dahil sa Biblia po, ay mababasa natin na ito ay isa sa kautusan ng Diyos. Basahin po natin. Narito, ang unang talata para po sa araw na ito. Hebreo 13 at 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong bagay o gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. O yan, napakalinaw po naman. Ayon sa turo ng isa sa mga kilalang apostol, wala pong iba kundi si San Pablo, nilinaw po niya, huwag nating pabayaan ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Opo. Yun po ay mahalagang gawa at yun ay nakalulugod sa Diyos ayon po sa Kanya. Kaya pagka ito po ay ginagawa natin, ito ay gawin natin na gaya ng naghahandog tayo sa Diyos. Hindi Opo. po yung nag-aabuloy lang na parang walang Labis lang o sobra lang o di Opo. kaya kung ano lang mabunot. At sa puso niya, hindi niya iniisip na yun ay para sa ating Panginoong Diyos. Parehas na kategorya po yan. Kaya pinagsama dyan sa talatang yan, paggawa ng mabuti at pag-aabuloy. So maraming gawang mabuti at hanay po niyan ang paggawa ng abuloy. Kaya sabi nga ng Nayusya, sa pag-aabuloy, hain po yan, paghahandog sa Diyos. Opo. Kaya kinakailangan may ino-observe din tayo ng kayusan upang ang abuloy talagang maging tunay na abuloy ayon sa kahingian ng Diyos. Opo. At hindi lang po minsan nagpaalaala si Apostol Pablo tungkol sa pag-aabuloy at sinabi niya kung paano ito magiging kalugod-lugod sa Diyos. Basahin po natin. Sa kanyang pangalawang liham sa mga kapatid sa Korinto, 9 at 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. O yan, napakalinaw po. Gaya ng sinasabi, kailangan po, pagka nag-aabuloy tayo, nagbibigay tayo, gawin natin na masaya. Hindi yung napipilitan lang tayo at parang umaabuloy tayo na parang nauobliga lang. Hindi talaga bukal sa ating kalooban. Hindi pinag-uusapan yung laki o liit. Hindi pa lakihan, hindi pa liitan. Gawin natin na talagang base sa ating pananampalataya, umabuloy tayo ng masaya. Yeah. Dikta ng puso. Kaya nga, sabi nga ng Nayusya, hindi napilitan. Talagang may alituntunin ng pag-aabot o pagbibigay. Ito dapat na ginagawang ayon sa pasya ng pananampalataya. Opo. Ngayon, yung tanong niya na ikalawa, nakatutulong ba ito sa pananampalataya? Abay, opo. At yan ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung paano nakatutulong. Basahin natin. So sa parehas pa rin itong liham niya. Tutuloy lang natin dun sa talatang 12 o 12. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. 13. Palibasay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito, ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Oh, yeah. Yung ambag, yun din po yung abuloy. Na ayon kay Apostol Pablo, pinangangasiwaan yan
ng mga kasangkapan ng Diyos kahit nung panahon nila. Pagkaya ni ating ginagawa, nagiging paraan po yan para mapangasiwa ang maayos ang iba't ibang gawain sa pananampalataya ng kapatiran. Hindi lang yun. Dumarami ang mga tao na nagpapasalamat sa Diyos dahil alam naman natin, yan mismo, kung ano yung ating abulayan, yan po yung ginagamit para maipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Yung pangangasiwa dyan, siyempre, gamitin natin ibang termino sa wikang English, administration, the administration ng paglilingkod na ito. When we say administer, nga, yung pag-oorganisa, pangunguna. And of course, anumang gawain na sistematikong ginagawa ng tao, ang bawa sa pangunguna, pagtitiyak naman nagagawa ito, mga ministeryo, may kasama kong expense yan, syempre. Opo. Di ba? May mga expenses na kailangan yan sa transportation, sa coordination, etc. etc. At kasama po dyan, syempre, pagpapatayo ng mga infrastruktura, pagpapatayo ng edipisyo para sa maayos na paglilingkod sa Diyos. O, kaya yan, dyan ho napupunta. Bagamat sa panahon nga natin ngayon, kapatid na Yoshel, siyempre, marami hong mga espekulasyon, mga pagdududa, lalong-lalo na kung ang nakapokus ang tao sa mga nangyayari sa ating bansa, sa pamamahala, sa gobyerno, na kung saan in the way ng buwis o taxes, napupunta na pipinsala o na ikangay na sasayang lamang. Opo. Nandun yung hesitation ng iba na baka naman na nasasayang lang din. Dito ho, sa paglilingkod sa Diyos, wala hong sayang dito. Na tinitiyak po ni Apostol Pablo sa mga liham mo, bahagi ng liham na ito'y ginagamit sa pangangasiwa, pangunguna, propagasyon, o pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi nga natin nangangailangan din po siyempre ng panustos o ng expenses. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, na pangangaral ng Ebanghelyo, ito po meron talagang kaukulang gugol. At siyempre, yan ang pinagmumulan, yung abuluyan ng kapatiran natin sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tulad niya, nakikita nyo, siyempre, may kayusan dito, may utilities na provided ng kuryente, electricity, yung ating internet provider din, etc. Lahat po yan, siyempre, meron hong pagbabayad, meron hong payment ho yan, bills payment. At marami po hong coverage ho yan. Doon ho napupunta ang inaabuloy ng mga kapatid ngayon. Doon sa sinasabing pakinabang sa pananampalataya, yun nga, ang impact niyan, ang epekto niyan, dahil nga na ipagpapatuloy, na itataguyod, yung preaching of the gospel is being fueled by our contribution. Ika nga, na itutuloy yan, nakikinabang yung mga taong nakikinig na Ebanghelyo, napatitibay sila sa kanilang buhay, umuunlad ang kanilang pagkakilala sa Diyos dahil tuloy-tuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Inaasahan natin na ito'y naunawaan ng ating kaibigan at ultimo siya, masasabi natin nakikinabang dahil naitanong niya yung bagay na yun para maunawaan bakit ba may abuluyan. Very good po yung tanong na yun. Kasi nga, let's be wary talaga. Totoo naman, dapat maging maingat tayo sa panahon ito. Maraming scammer. Maraming, gamitin natin termino nila, mga nang loloko, budol, mga nandadaya, na memeke. Sa panahong merong ganyan, tama, maging maingat tayo, pero sa larangan ng paglilingkod sa Diyos, sa tunay niyang iglesia, pag tayo nag-aambag, nag-aabuloy, ito po ay makabuluhang ginagastos o ginagamit para sa pagpupuri sa Diyos at para din sa pakinabang ng mga naglilingkod sa Diyos. Salamat po. Okay, tayo po ay magtutuon naman sa mga awitin. So meron tayong mga ilang intermission numbers, gaya ni Brother Jeremiah Cyril James Garcia, all the way from Giginto, Bulacan. Siya po ay maglilingkod ng isang awitin po muna. Ang pamagat po ay Tayo Na. Kapayapaan po sa lahat ng taga-subaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia.
Brother Cyril James po, Choir of Zion member sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maglilingkod po sa inyo through original music sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawit. Alam niyo po, what greater motivation is there than knowing that God is always with us? Ano man ang sitwasyon natin, masaya man, malungkot, sa kabiguan man o sa pagtatagumpay, lagi nating kasama ang Panginoon dahil tayo'y Kanyang minamahal. Ito po'y nilalaman ng isang likhawit sa Kabanal-Banalang Iglesia na naglalayon na ipaalala sa atin na tayo'y magpatuloy sa ating paglilingkod sa kabila ng iba't ibang ating nararanasan. Kaya kapatid, if you're in need of motivation para bumangon sa araw-araw, na huwag sumuko sa laban ng buhay, na lalo pang pataasin ang ating paglilingkod sa Panginoon, tayo na. Patuloy na maglakbay, wag man lupaypay, anuman ang danasin, kayang-kaya natin. Ang Diyos ang patnubay, siya ang aakay, siya ang magsasanggalang sa ating kaaway. Pagkat tayo'y Kanyang minamahal. Tayo na, tayo ay magsaya. Tagumpay ay nahagan na sa ating pakikipagbaka. Tayo na, tayo ay magsama-sama, magkapit kamay, hagkan ng tagumpay. Huwag mangamba, tayo'y iniibig niya. Patuloy na maglakbay, wag man lupaypay, anuman ang danasin, kayang-kaya natin. Ang Diyos ang patnubay, siya ang aakay, siya ang magsasanggalang sa ating kaaway. Pagkat tayo'y Kanyang minamahal. Tayo na, tayo ay magsaya. Tagumpay ay nahagan na sa ating pakikipagbaka. Tayo na, tayo ay magsama-sama, magkapit kamay, hagkan ng tagumpay. Huwag mangamba, tayo'y iniibig niya. Tayo na, tayo ay magsaya. Tagumpay ay nahagan na sa ating pakikipagbaka. Tayo na, tayo ay magsama-sama, magkapit kamay, hagkan ng tagumpay. Huwag mangamba, tayo'y iniibig niya. Salamat po. Salamat, Brother Jeraya, sa inyong magandang awitin. Pakinggan po natin ang video
clip number 2. Ako po si John Rick J. Sandalan from Mindanao, Zamboanga City. And tanong ko po, kung hindi po ako makapagpatuloy sa paglingkod na sa iglesia, ano po yung mangyayari sa akin? Very good question. Yan, totoo, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero sa Biblia, merong matuwid na sagot na sinasabi ng kasulatan. Basahin po natin. Narito, sa liham ni Pablo sa mga kapatid sa Corintos 5:13. Datapot sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yan. Yung mga nasa labas, yung hindi nakapanatili, hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, at yun ang naging kanilang kalagayan, maliwanag po, Diyos po ang nakakaalam. Diyos ang hahatol sa inyo, hindi po kami. Dahil ganun po talaga, may mga sitwasyon na hindi natin kayang basahin kung ano ang karugtong. Di ba? Bagamat may mga pagkakataon, may ideya na kayo, well, nasa sa inyo po yun, na sa inyong pag-iisip, sa inyong pagbibigay konklusyon. Pero sa Biblia, hindi po pwedeng ilagay natin sa ating kamay ang pagpapasya o hatol sa sino mang hindi makapananatili sa iglesia. Bagamat siyempre, Kasi mayroong pagkakataon, hindi nakapagpatuloy ngayon, baka sa ibang araw makapagpatuloy siya. Baka makabalik. Dahil, hindi natin alam fluid ang buhay ng tao May mga, ang sentimiento mo, mainit ka. May mga darating na panahon na ikaw ay nanlalamig. Ang kagandahan nung habang nabubuhay pa tayo, yung ating panlalamig ay nananauli naman yung pag-init o nagbalik ulit tayo. Hindi natin alam. Baka kaya may paraan ng Diyos ng lalong pagpapatibay sa atin. Ang importante, ang katiyakan pag nasa loob. Siguro may idea si brother, Ang nasa loob, syempre ma-enjoy mo yung benefits ng pagiging kapatid sa iglesia. Syempre, pagka nasa labas, hindi ka na entitled doon. Kumbaga sa pagiging mamamayan, halimbawa, mamamayang Pilipino ka, ikaw hindi na naging mamamayang Pilipino. Tinalikuran mo na. Ikaw nanumpa na sa ibang bansa. So, hindi ka na Pilipino. Yung mga pakinabang ng pagiging Pilipino, hindi na po pwedeng mapunta sa iyo. Hindi na mo na pwedeng i-avail yun. Dahil tinalikuran mo na ang pagiging Pilipino. Same is true sa pagiging member ng church. Kung hindi ka na member ng church, syempre, hindi mo na ma-enjoy yung pribilehiyo na binibigay sa kapatid na nasa iglesia pa rin. Lamang, yung sabi natin hindi natin alam when yung absolute na mawawala siya sa iglesia. Yung mga pangyayari, hindi natin alam kung ano yun. Pero isang bagay yung sigurado, pagka po tayo ay lingkod ng ating Panginoong Diyos, ayon sa sinasabi ng Biblia, meron panahon talaga, haharap tayo sa Diyos kung ano man ang ating gawin sa mundong ito. Basahin natin yun. Sa Ecclesiastes, narito po ang nakasulat. 11:9. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong, sa pagpapatuloy po, ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay nito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Yan. May panahon, haharap tayong lahat sa ating Panginoon. Kaya yung sinasabi diyan, ikaw ay magalak sa iyong kabataan, binata. Hindi naman talaga para sa binata yan. Dahil baka sabihin ng mga dalaga, hindi man ako binata. Hindi applicable sa kanya. Ang talagang gusto sabihin yan, yung kalakasan natin, habang malakas tayo, gawin natin kung anong gusto natin. Pero wag nating kalilimutan, sa dulo, haharap tayong lahat sa Panginoon. Base sa kung paano natin ginamit ang ating kalakasan, ang ating buhay. Kaya kung gusto nating matiyak kung anong magiging dulo, wag nating hangarin yung hindi tayo makapagpatuloy. Sa halip, ang hangarin natin, makapagpatuloy para
natitiyak natin yung ating magiging patunguhan. Kaysa po, hindi natin sigurado kung mapapahamak tayo o hindi. So, hindi lang payo yun para sa inyo na nagtanong, sa lahat. Dahil alam natin ang sitwasyon, di natin hawak ang ating buhay, might as well i-maximize natin yan. Di one Ecclesiastes. Maximize natin ang buhay natin habang nasa kalakasan pa. Sabi ng kapatid na Yushel. Pang-garantisado na maibigay sa atin. Mapabilang tayo kasi for the longest time, sinasabi natin, iglesia, nandito ang kaligtasan. Pag nasa iglesia ka, tiyak garantisado ang kaligtasan. So, sana makatulong ito sa ating kaibigan, sa ating kapatid na nagtanong at masampalatayanan niya ito. So, thank you kay John Rick mula pa ho ng Mindanao, Zamboanga City siguro. And now, let us watch video clip number 3, Aliano Emily Onke ng Malanday, Marikina. Ako po si Aliana Emily Sionke, taga Malanday, Marikina. Yung tanong ko po, paano po kapag nagkasala ko, ginawa ko yung kasalanan na pinangako ko na hindi ko nagagawin? May kasalanan siya na ipinangako niya na hindi na niya gagawin. Kaso, lumabag siya uli. Opo. Ginawa niya uli yun. Opo. Paano daw yun? Opo. Ang sagot po ng Biblia, di basahin natin. Sa Sinabi Galatia. ni Apostol Pablo yan. 2:18, basahin po natin sa isang version, Tagalog Popular Version. Ngunit kung itinatayo kong muli ang winasa ko na, pinapakita kong makasalanan nga ako. Di ba? Yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi na natin gagawin yun ang ating pangako, pero ginawa natin uli. Baka hindi totoo yung ating pangako. Baka talagang makasalanan tayo. Opo. Yun, posible. Or, posible din na nagpapatunay na tayo Hindi totoo tao yung pa rin. pangako. Opo. Hindi totoo yung pangako Opo. natin. Pwede yun. Isang dahilan ho yun. Baka naibulalas lang natin na salita, ipinanumpa natin, pero hindi natin pinangatawanan ang pangako. O di kaya yung sinasabi din na nagpapatunay na talagang tao pa rin tayo na nagkakamali kahit gustuhin nating gawin ang isang bagay na ipinangako natin gagawin o kaya pinangakong hindi gagawin na nagawa pa rin natin. It only shows our humanity, ang kahinaan pa rin natin. Pero ang importante, yan, sabi nga ni Apostol Pablo, acknowledge natin na talagang tayo po nagkakasala pa rin. At hangarin nating itayo natin muli ang napinsala nating pangako. O napinsalang dapat na nagawa, resulta ng ating ipinangako. Kaya kung ang pangako natin hindi na tayo uulit doon sa ating pagkakasala, pangatawan na natin yun. Huwag po nating wasakin, huwag nating itayong muli. At kung dumating yung time, nagkasala tayo, huwag tayong masumpungan na parang ang dahilan nun, hindi tayo seryoso sa ating pangako na pagbabago, kundi yun ay bunga lamang ng maaaring nakalimot tayo, nagkamali tayo, at pagka yun po ang ating puso, ang paliwanag po ng Biblia ay basahin po natin. Narito sa Kawikaan 24:16 ang paliwanag ng kasulatan. Sapagkat ang matuwid ay nabubuhal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuhal sa kasakunaan. Ayan, napakaganda ng natinig po natin. Kung yung, halimbawa, nangako tayo, hindi na natin gagawin yung naging pagkakasalang yun. Pero dumating yung time, nagkamali pa rin tayo, nagawa pa rin natin. Kung totoo sa ating puso, yung ating pangakong pagbabago, hindi tayo mawawalan ng loob na magsikap uli na makapagbago. Sabi nga ng Biblia, makapito man na ulit na siya magkamali, magkasala. Kahit na dun pa rin sa kasalanan yon. Pero dahil gusto niya talagang magbago, makababangon siya kaysa
Doon sa nagkasala siya, bahala na, maimpyerno kung maimpyerno. Di ba yan ang katwiran ng iba? Yung tawag ho nila dyan sa paliwanag ni iba yung fatalistic view eh. Yung parang defeatist ka, yung parang wala na, give up ka na. Hindi ho dapat ganon. Kaya ngayong makapito kang nabuwal, dapat makapito ka rin, bumabangon muli. Opo. Hindi nawawala ng pag-asa. Opo. Talagang totoo. Gustong-gusto niyang magbago. Gustong-gusto niyang iwan yung pagkakasala. Yun ang gusto ng Diyos. At ang Diyos, tutulungan po tayo, hindi niya tayo pababayaan. Kaya dun sa kaibigan natin, siguro, bata pa, nakita ko bata pa siya. Eh, ganun talaga. May mga sitwasyon na talagang everyday, mapapatid po tayo, makakainkwento tayo. Kahit anong gusto nating gawin na maging perfect ang day, ang nangyayari, nagkakamali pa rin ho tayo. Ang kasamaang palad, yun nga, pati nga yung pangakong wag nang mangyari, pinagkakasala natin. Ang importante, tanggapin natin. Wag nang pangatwiranan eh. Opo. Yun ang importante doon. Tanggapin natin ang ating kahinaan, tanggapin natin nagkulang, nagkasala tayo. Wag nang hanapan ng excuse o pangangatwiran at ito ay hilinging ipagpatawad sa atin. At again, hakbang uli tayo. Hakbang. Umakyat muli sa baitang ng pagbabago at pangatawanan natin yung ipinangako natin sa Diyos. Opo. So, salamat po. At sana'y tulungan tayo ng Panginoon na masampalatayanan niya. Ingat po kayo dyan sa Malanday. Bahain po dyan sa lugar na yan sa Marikina. Pagpalain po kayo dyan, mga kapatid. Binibining Aliano. Mula po sa Zambales, pakinggan po natin ang tinig o panoorin natin si Miss Eva Daes. Ako po si Eva Daes. Paano po kung binubugbog ka ng asawa mo? Hiwalayan po ba? Hindi naman nabugbog. Wala lang sa itsura. Anyway, marahil theoretical question po yan. O di kaya, saksi si sister sa baka naman siya yung nambubugbog. So, ito actually, it's really a domestic problem na hindi po yan siguro sa maliit nating mundo, tayo mga simpleng mamamayan, yung nakikita natin, tayo-tayo lang. Pero totoo, it's not limited sa ating family, sa ating komunidad. It's an international problem. Yung pong violence within the family. At ang kasamaang palad, mas malaking porsyeto, syempre, ang nambubugbog karaniwan, nananakit, lalaki. Opo. Pero, hindi sinasabing lalaki lang nang bubugbog kasi nga, nabiro nyo ng konti. Ang totoo, nananakit din po ang babae at merong tinatawag tayo na battered husband syndrome. Battered wife, yung simula, ay talagang general na alam nating sitwasyon. Pero meron ding battered husband, yung nabubugbog. Yung karaniwan kasi nga nakikita kang may ganyan tanong may mga pasa At kung minsan dugoan pa Opo. Well, kung sa legal, dito sa Pilipinas, may tinatawag tayong VAUSI, Violence Against Women and Children. Minsan yan, nung tinatakbuhan nila para magsumbong o iulat sa barangay muna. Pero pag ganyan, minsan binabypass na sa barangay sa mga ganyang sitwasyon. Dinidiretso na sa pulis dahil may VAUSI desk po sa kapulisan. Pero sa ganang atin, ano ba? How do we handle this, kapatid na usual? Sige nga, kahit paano nga ho ba? Kahit sa panahon ng mga apostol, may ganyang sitwasyon. At ang payo po ni Apostol Pablo, basahin natin. Narito, ang sabi ni Apostol Pablo, usisain po natin ang kanyang pag-address sa problemang ito. May problema talagang ganito, dati na. Unang Korintos 7:12 hanggang 13. Datapad sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niyang makipamahay, nandun ang emphasis, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. 13. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa.
Oh, yan. Hindi lang po lalaki yan, pati babae. So, vice versa. Kung meron kang asawang hindi sumasampalataya, ibig sabihin nun, hindi mananampalataya, kung minsan, ang ginagawa niya na hindi matwid at halimbawa, binubugbog ka ng iyong asawa. Sabi ni Apostol Pablo, kung kalooban mo pa rin na kahit binubugbog ka, makisama sa kanya, ikaw ang magdidesisyon. Nasa atin po yun. At hindi tayo uutosang makipaghiwalay. Pagaman sa batas, merong gayong sitwasyon, di ba? Opo. Na ang maaari nating gawin sa ganung sitwasyon. Kasi hindi naman po pwedeng tuloy-tuloy kang pinapayagan mong saktan ka. Hindi siya tayo nagsasabi, nagutos, nagpapayo, nahiwalayan mo. May mga pagkakataon kasi bugso ng damdamin, init ng sitwasyon, mas maganda. Hindi hiwalay ito Yung mag-cool off lang. Hindi ko pag-ihiwalay na formal na ililisanin mo ng tahanan yun. Kundi, pansamantala, huwag muna kayong magharap. Palamigin nyo muna yung sitwasyon at saka kayo mag-usap. Yung mga ganun kasi, yung ganun agad ang naiisip. Hindi na sinasaalang-alang yung sitwasyon na sila po kinasal ng Diyos kahit yung isa hindi sumasampalataya. Sila marahil merong mga anak. Marami yung kukonsidera ko dyan mga kaibigan. Yan ang turo ng Biblia. Huwag nating hiwalayan. Hanapan natin ng paraan na magkasundo. And syempre, bawal yung pananakit. Hindi ko dapat na nagsasakitan. Kung sakaling nagkasakitan na nga, magpalamig, magpakiusapan, mag-ayos. Huwag natin sana akalain na para ang dali nating sabihin. Pero yun ho nasa Biblia. Magkasundo tayo, maghanap tayo ng paraan na magkasundo po tayo. At ang dahilan yan, kaya sinasabi yan ni Apostol Pablo sa versikulo 15, mauunawaan natin ang bagay na yan. Tuloy natin, ano ha? 7:15. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ayan ang probisyon, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Ganda nung paliwanag ni Pablo. Hindi pagkasundo Talagang sa halip na masaya silang nagsasama, laging magulo. Hindi ganyan ang kaya tayo nasa loob ng paglilingkod sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, nasa kapayapaan tayo. Kaya yan ang sinasabi ng kasulatan. Pero mga keywords po dyan, ang mag-i-initiate ng paghihiwalay, hindi po yung nananampalataya. Kasi nakalagay din sabi ni Pablo yung hindi sumasampalataya, siya yung nag-initiate ng paghihiwalay, hayaan na siyang humiwalay. Hindi yung mag-iisip, hindi opsyon nung mananampalataya kasi siya ipakikipaglaban niya yung union pakikipaglaban niya yung pagsasama nila bilang mag-asawa dahil siya sumasampalataya sa kasagraduhan ng kanilang pag-aasawa na nagkakatiwala na someday marirealize din itong nananakit yung ginagawa niya mali. Kasi sa maraming paraan yung pananakit Merong pananakit na pisikal. Merong pananakit na hindi pisikal. Emosyonal at mental. Yung emosyon, iba pa ho sa mental yung nauusong termino ngayon, kapatid na Yusel. May tawag ho sila nun, yung manipulasyon, gaslighting. Yung gaslighting, sabi, ito paraan ng parang nagiging malabaliw ang tanggap nung minamanipula mong tao na siya po iniiwan mo o pumapanaw sa kanyang realidad ng mga bagay. Yun nga, yung binobola mo, pinagsasalita mo, sinasabi mo hindi totoo yung sinasabi nung partner mo. Yun ho mental na paraan. O pwede rin associated dito ang emosyonal. Kapatid na Yusel. So, it's a multiple approach po ng pananakit. Mas lalo masakit yung physical talaga kapatid na Yusel.
Pagamat tayo, medyo mapalad tayo na hindi tayo... Opo. Natatamaan. Hindi tayo battered husband. Ay, nadadaan ho natin sa biro. Pero ito totoo, hindi seryosong bagay yan, seryosong issue sa ating lipunan. Sa kabanal-banalang iglesia, yan po'y sinisikap ding i-address ng administrasyon, ng pamamahala ng iglesia sa pamumuno po ng ating mga bishops. Salamat po. So, yan po ang ating sisters mula sa Zambales. Let's move on. Balik tayo kay Brother Jiraya sa kanyang pangalawang awitin. Kulay pag-ibig ang paligid. Yan pong pamagat ng kanyang awitin. Kapayapaan pong muli sa aming mga taga-subaybay. Naranasan nyo na po bang ma-in love? Tunay na kay sarap sa pakiramdam. Parang ang sarap gumising sa umaga. Parang ang ganda-ganda ng bawat umaga. At alam ko pong di natin mapigilan na i-share sa iba ang kasiyahan na ating naramdaman nung tayo ay ma-in love na para bang ito'y gaya ng isang mabuting balita. Kay sarap lang pong alalahanin, hindi po ba? Ngunit alam po nating walang makapapantay sa kasiyahan na dulot na alam nating mahal tayo ng ating Panginoon. Daig pa niyan yung feeling na in love. Dahil isang kumpletong pagmamahal ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi nagbabago, walang katapusan. Wala na tayong hahanapin pa. Kaya naman, hindi lamang umaga ang masasabi nating maganda, kundi ang lahat ng panahon sa ating buhay. Dahil kulay pag-ibig ang paligid. Nang maranasan ko ang lingap ng iyong pagmamahal, naging makulay ang mga hakbang sa lakbaying ibinigay. Taglay kong kahinaan, pinatibay ng iyong pagmamahal, niyakap mo ako ng mga pangako mo. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig mo. Kulay pag-ibig ang paligid nang ikaw ang maghari sa puso at isip. Ngayon ang puso ko'y nananabik. Pagsinta mo ay isa't tinig. Kulay pag-ibig ang paligid sa aking kaluluwa ay isang awit nang maiparinig sa buong lupa'y maging naranasan ko ang lingap ng iyong pagmamahal, naging makulay ang mga hakbang sa lakbaying ibinigay. Taglay kong kahinaan, pinatibay ng iyong pagmamahal, niyakap mo ako ng mga pangako mo. Ang lahat ng ito'y dahil sa pag-ibig mo. Kulay pag-ibig ang paligid nang ikaw ang maghari sa puso at isip. Ngayon ang puso ko'y nananabik. Pagsinta mo ay isa't tinig. Kulay pag-ibig ang paligid sa aking kaluluwa ay isang awit nang maiparinig
Kulay pag-ibig ang paligid nang ikaw ang maghari sa puso at isip. Ngayon ang puso ko'y nananabik. Pagsinta mo ay isa't tinig. Kulay pag-ibig ang paligid sa aking kaluluwa ay isang awit nang maiparinig sa buong lupa'y maging himig. Maging himig, maging himig. Salamat po. We will still be hearing from you, Brother Jiraya. Video clip number 5, kapatid na Yushel. Yung dati ko kasing kinaaniban ay meron pong dalawang Diyos. Yung Ama at yung Anak. Ngayon po, gusto pong malaman kung ano po yung katotohanan. Related siguro doon sa una natin kanina, si Lorraine Maneja. Ngayon naman si Marlene Maneja. Parehas silang taga Zaragoza, Nueva Ecija. May dalawang Diyos sa kanyang kinaaniban. Ang tinutukoy na dalawang Diyos, yung Ama, saka yung Anak. Siguro yung Anak na sinasabi, yun nga yung nakilalang anak, ang Panginoong Kristo Jesus. Na sa kanyang pinanggalingan, Diyos yun at Diyos na iba pa dun sa Ama. Opo. Sa Biblia po, ang katotohanan, basahin natin. Sa San Juan 10:30, narito po ang talata. Ako at ang Ama ay iisa. Yan ang nakasulat. Kung sa iba po, sa pinanggalingan nyo, ang sinasabi, si Kristo na nagsasabing ako, saka yung Ama, ay dalawa. Sa Biblia po ang nakasulat, ako, si Kristo, at ang Ama, iisa. Yun ang katotohanan. Hindi pwedeng ang katotohanan yung hindi nakasulat. Di ba? Opo. At mainam, nasabi nyo, dati nyong kinaaniban. Talagang mabuti, tinalikuran nyo na po yung pagkakilalang yan. Kasi kontra talaga sa Biblia. Hindi po pwede na higit sa isa ang Diyos. O magkaiba pa ang nakilalang anak na ating Panginoong Hesus at ang Ama. Dito sa simpleng pag-uusap nakalagay, ako at ang Ama ay iisa. One and the same person. Meron nga tayong ginagamit dati na isang salin ng Biblia. Misteryoso lang nawala sa internet. Nakalagay ho dito, one person. I and the Father are one person. Hindi lang natin malam bakit nawala na po ito. Pero it's clear. Kahit po sa iba't ibang salin, ang referidong tinutukoy dito ay isang person lang. Si Kristo at ang Ama'y iisa. Yan. At yung salitang yan ng ating Panginoong Kristo Jesus, hindi po sarili niyang salita lamang na naimbento, kundi yan talaga ang katotohanan mula pa ng una, hindi pa man siya pumaparito sa sanlibutan. Basahin po natin. Isaias 45:21 hanggang 22 dito sa CEV o Contemporary English Version. Why don't you get together and meet me in court? Didn't I tell you long ago what would happen? I am the only God. There are no others. I bring about justice. I have the power to save. I invite the whole world to turn to me and be saved. I alone am God. No others are real. Ayan, tayo mga kasundo, magtagpuan. Sinabi ko na sa inyo, ito sa malaong panahon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako'y nagdadala ng katarungan at nasa aking kapangyarihan ang pagliligtas.
ipinang-anyaya ko sa buong mundo na sila'y magsilapit sa akin upang sila'y mangaligtas. Ako lamang ang Diyos at ang iba ay pawang mga huwad. Oh, yeah. Napakaliwanag. Salita na po yan ng ating Panginoong Diyos. Talagang isa lang po ang Diyos. Wala pong maraming Diyos. Wala pong dalawang Diyos na mababasa tayo sa Biblia na totoong Diyos. Pagka po merong pangalawa, hindi na po totoong Diyos yun. Dahil ang Diyos na tunay, isa lamang po. At yan ang turo, hindi po bagong turo yan. Turo yan mula pa ng una. Ngayon, merong isang katwiran dyan, kapatid na Gabriel. Opo. Noon, ika. Opo. Isa lang ang Diyos. Natila baga, dito nung time frame na ito, binabalak magkaroon ng isa pang Diyos. Wala na akong binabanggit dito. Doon pa lang, sa lohika ng talatang ating binasa. Kaya, noon nga yun. Sabi nila, noon yun, nung sinasabi yan, isa pa lang siya. Opo. Pero dumating yung time, nagkaroon ng pangalawa. Opo. Na lumilitaw. Yung pagkakaroon, ibig sabihin, nagkaroon ng simula. Opo. Ang Diyos na pangalawa, lumilitaw, created being. Nilikha. Pagka ang being ay created o nilikha, hindi Diyos yan. Dahil ang Diyos ay self-sustaining. Siya po ay nag-exist sa ganang kanyang sarili at no one created Him. Walang gumawa sa Kanya. Kung yan ay magsasabing Diyos din siya at created God, yan yung sinasabi doon sa talata. No others are real. Huwad na Diyos yung sinasamba ninyo. Paano po natin mapatutunayan na talagang hindi pwedeng maging dalawa ayon sa turo ng Panginoon? Ito mismo si Propeta Isaias pa rin ang nagpaliwanag. Narito, 43:10 ng Isaias. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. So ito yung qualifying na mismong bahagi ng talata. Inanyuan, ibig sabihin created. No other God was created before me and after me. Walang magkakaroon. Kaya ang Diyos, hindi talaga inaanyuan. Opo. Kaya kung sinasabi, si Kristo, Diyos din mula sa sinapupunan ng Ama. Kaya inanyuan lang siya, ginawa siya ng Ama. Hindi po totoo yun. Ang Diyos, hindi inanyuan. Walang gumawa. Siya mismo'y umiral sa kanyang sarili, di ba? Yun ang Diyos. At yun isa lang. Isa lang mula noon, walang nauna sa kanya, at walang magiging Diyos pagkatapos niya. Kaya yung katwirang noon, isa, ngayon, meron ng pangalawa, katwiran lang po yun. Pero sa Biblia, ang turo, wala pong pangalawa ayon sa itinuturo ng Biblia. Ngayon, may pinanggagalingan yung ganong katuruan na nagiging dahilan para mailigaw yung marami dahil sa ang Panginoong Kristo Jesus nga, iniisip ng iba na iba sa Ama. Dahil yung Ama, hindi nakikita, nandun sa langit, si Kristo nandito sa lupa. Paano ba nangyari yung kapatid na Gabriel? Opo, narito ang paliwanag ng kasulatan. Isaiah 35:4-6. Inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso. Kayo'y mga pakatapang, huwag kayo mga takot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may panghihiganti. May kagantihan ng Diyos. Siya'y paririto at ililigtas kayo. Kung magkagayoy madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Yan. Yan ang sinabi ng kasulatan. Merong paririto. Kung sino yun, yun ang Diyos. Opo. Yung inyong Diyos. Yung Diyos na nagpakilala na ako lang mag-isa ang Diyos. Wala nang Diyos na iba kaysa sa akin.
Ngayon, pagparito niya, para matiyak nyo, sabi ng Panginoon, ay sa pamamagitan ni Propeta Isaias, yung Diyos na yan, pagparito niya, yung pilay, lulukso na parang usa, yung pipi, kapag sasalita, yung bulag, makakakita. Opo. So, ibig sabihin yun ang palatandaan. Pag pumarito siya, gagawin niya yung mga gawang yan. Kaya sa Biblia, hindi pa dumarating ang mga pangyayaring yan, nakasulat na. At alam yan ng mga Hudyo, alam yan ng mga tao doon sa bansang Israel dahil sila man nagbabasa ng kasulatan. Kaya, nang dumating ang Panginoong Kristo Jesus, meron pong nagtanong sa Kanya. Ano po ang tanong sa Kanya? Tungkol sa bagay na yan. Ito, Lucas 7:19 hanggang 22. May relasyon po dyan sa kababasa lang natin na mga talata. At sa pagpapalapit ni Juan sa kanya ng dalawa sa kanyang mga alagad, ay sinugo sila sa Panginoon na nagpapasabi, "Ikaw ba yung paririto? O hihintayin namin ng iba?" At pagdating sa kanya ng mga tao ay kanilang sinabi, "Pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista na ipinasasabi, ikaw ba yung paririto o hihintayin namin ng iba?" Nang oras na yaon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu at kanyang pinagkaloobang mga kakita ang maraming bulag. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay ninyo nangakita at narinig o nangarinig. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi nakaririnig, ang mga patay ay ibinangon, sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita." Napakalinaw, di po ba? Kung iisipin po natin, yan yung mismong pangyayari. Sinabi ang Diyos paririto, pagparito niya, makakarinig yung bingi, yung pilay, ay makalalakad, di ba? Pati ang mga may karamdaman magsisigaling. Yun ang palatandaan na ang Diyos ay dumating na dito sa sanlibutan. Kaya, nung makita ni Juan Bautista, yung pinsan niya. Opo. Pinsan niya ang Panginoong Kristo Jesus, sa laman. Na nangangaral, pinalapit ni Juan Bautista, yung dalawang alagad niya, ikaw ba yung nakasulat sa aklat ni Isaias na paririto? Propesiya. Oo. Meron pa kaming ibang hihintayin. Sa halip na sumagot agad ang Panginoon, ang ginawa niya, pinagaling niya yung mga may karamdaman, pinagsalita niya yung nakapagpagaling siya ng mga bulag, pipi. Yun ang nangyari. Opo. At yun ang sinabi niya doon sa mga nagtatanong, sabihin niyo kay Juan kung ano yung inyong nakita. At natupad. Exactly what was prophesied. Sinabi sa kanya, paririto ang Diyos. Ibig sabihin, may pisikal na manifestasyon. Opo. Ang Diyos na paririto. Hindi siya magpapakilalang ibang Diyos, kundi siya mismo yun. Opo. Na Diyos na paririto, may pisikal na manifestasyon at ito ang kanyang gagawin. Mga milagro ng pagpapagaling. Yan. Hindi niya nagagawa yun dahil siya panibagong Diyos. Nagagawa niya yun o ginagawa niya yung mga gawang yun dahil siya mismo yung Diyos na nangakong paririto sa sanlibutan. Kaya sabi niya, doon sa mga nagtanong, ikaw ba yung paririto? Yun na lang sabihin nyo kay Juan Bautista kung ano nakita niyo. So there we are. Walang pinakilalang ibang Diyos kundi siya mismo. No other God na pinakilala ni Propeta Isaias, hinulaan din niyang paririto physically. Magkakatawan tao, oo, makikilala siyang anak. May purpose din yung pagpapakilala niya bilang anak. Pero bottom line, hindi siya nagpakilalang ibang Diyos. Siya mismo ay ang ating Panginoong Diyos. Opo. Kaya nung narito na siya, sabi niya, ako at ang Ama, hindi dalawa. Kundi, diretso niyang sinabi, ako at ang Ama ay iisa. Hindi po magkaiba. Yun ang sabi ng Panginoon. Kung sinasabi ng iba, dalawa yon, sila na po may sabi nun.
Hindi po yun ang nakasulat sa Biblia. At kahit saan, talata ng Biblia, hindi nyo mababasang dalawa na magkabukod, yung ama saka yung anak. Opo, may mababasa tayong ama, may mababasa tayong anak, pero sa turo ng Panginoon, yung nababasa at nakikilala natin na ama at nakikilalang anak, sabi ng Panginoon, tandaan po natin, iisa lang yon, hindi po dalawa. Yan ang katotohanan hinahanap ni Sister Merlin Maleha. Salamat po. Dalangin po namin na masampalatayanan nyo at ng lahat ng sumusubaybay sa atin. Tayo po idadako na sa ating panalangin, kapatid na Yusha. Opo. At gaya po ng ating nalalaman, ang panalangin ito ay para po sa ating lahat. Una, magpapasalamat tayo sa Diyos at kalaki pang paghiling para po sa ating mga kapatid at maging sa lahat po sa inyo na mga sumusubaybay. Kaya tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aba, manaming hari, Diyos na makapangyarihan, loobin mo po na tanggapin ang aming buong pusong pagpapasalamat dahil sa paggabay mo sa amin. Iningatan mo po kami at tinulungang maipahayag ang iyong mga katotohanan. Gawin mo po itong pagpapala sa mga sumubaybay sa amin. Inihiling namin sa iyo, ito nawa ay kanilang masampalatayanan. Gabayan mo ang kanilang isip at ang kanilang mga kalooban upang maging paraan ito, upang sila'y sumampalataya sa iyo, makasama namin sila sa matuwid na paglilingkod sa iyo sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Nakikiusap din kaming patuloy mo silang kahabagan kung sila man ay nakakaranas ng mga mahihirap na bagay dito sa mundo. Gaya ng iyong sinabi, sa sanlibutan ito'y daranas kami ng mga kapighatian. Kaya kung ito'y dumarating sa buhay ng aming mga kapatid, ng aming mga kaibigan, kahabagan mo po sila at lagi mong ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong mga pagtulong sa iba't ibang mga kaparaanan. Kumasangkapan ka po ng magiging mabuting gabay para sa kanila, kahit ng mga manggagamot para sa kanilang mga karamdaman. Sa ganitong paraan, makita nila ang kagandahan ng iyong kalooban na umakay sa kanila sa matuwid na paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Pagpalain mo rin po ang programang ito sa pangunguna ng leader sa iyong iglesia, sa amin na yung mga hinirang. Gabayan mo po siyang palagi, ang aming matandang pangkalahatan, saan man siya naroroon, sa kanyang mga kapasyahan at sa kanyang pagtuturo, kanyang lagi ang iyong espiritu upang sa mga panahong ito at sa mga darating pang mga araw, maakay kaming lahat sa mga matuwid na paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Sumasampalataya kami, pinagpapala mo po kami sa ganitong mga gawain, maging ang mga sumusubaybay sa amin. Ito ang aming pakiusap sa iyong pangalang Kristo Jesus, ikaw na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan at mga mahal naming taga-subaybay. Till next time po na pagtatanghal ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang sagot ng Biblia. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yushiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Nispa.